Blessed day everyone! Ngayon naman ay i-discuss ko kung paano mag-photocopy ng colored front and back ID. Okay, so syempre kukuha tayo guys ng papel. Ilagay natin dito sa tray. Dami ko pinaglalagay, kinukuha dito eh. Ilagay ko na dito yung papel. Okay na yan. Tapos, ipasok natin dyan. Pagpapalit yan ng sizes. So, change natin. Yan, size, change size. And then, letter. Kasi letter lang naman yan. Pagka ID lang naman, okay na yung letter size na papel, guys. Pagka ginawa niyo yung folio, sinasabi ko sa inyo, hindi yan gagana. Bakit? Kasi walang features ng front and back or 2-in-1 ID ang gantong printer para sa folio. Available lang yun sa short or letter size at A4. So, take note po sa mga ganong bagay. So, gagawin natin guys, iba to kumpara sa T710W. Ito yun guys, ito yun, T710W. Magkaiba yung format ng pag-photocopy natin dito ng front and back. So, vertical lang gagamitin nating method. So, paano yung vertical method? So, make sure na i-check nyo ito. Itong guhit na yan. Tadan! Ayun, nakita nyo yung guhit na yan. At yung guhit na yan, parang Cartesian plane. Pero inverted siya, guys. Parang ito yung kalahati ng papel. Imagine niyo ganyan yung kalahati ng papel. So, ito yun, guys. Parang ganito. Tadan! Parang ito, kung nasa gitna siya, so nandito yan. Gets nyo? Tapos yung sunod na pag-photocopy, kailangan nasa taas para makuha niya ng ganito. Parang ganyan. 1, tapos tadan! Ganun lang guys. So, balikan natin doon sa flatbed yung ID. Ilagay natin sa center pero hindi lalagpas dito sa guideline sa taas. Yan. Yung sa y-axis. Tapos yung sa x-axis naman dapat nasa center ng ID. Ayan. Parang ganyan lang siya. Okay. Next, ibaba na natin yan guys. Tapos, copy 2-in-1 ID. Okay. At sunod, nanapin nyo lang itong 2-in-1 ID vertical. Wag horizontal. Vertical lang. Okay na yan. Once na ma-set up na natin yan, press exit. Tapos, pili ka kung gaano kadami. Pero akin, isa lang naman. Tapos, colored. Ito yun guys ha, colored. Para ma-xerox mo siya ng may kulay. Okay. So, yung first page niya, hindi naman talaga first page. Actually, sa both first page yun ma-preprint. Pero yung first side niya, yung front side, ang una niyang ika-capture. Ngayon naman, may kita nyo next page na. Ang gagawin mo, same orientation, flip lang yan guys. Paganto. Wag pakabila kasi babaliktad. Kailangan nakaharap sa iyo yung mukha. Yan. Parang ganyan, 'di ba? Nice. Basta nakikita niyo yan na nakaharap sa inyo. Pag tumingin kayo sa kanan, tapos ilagay niyo sa itaas. Okay, kanina nandito itinaas ko para medyo magkadikit lang siya. Kung gusto niyo may spacing sa gitna yan guys para pirmahan, ibaba niyo ng konti para yung pipirmahan niya nasa gitna, nandito sa gitnang bahagi. Alright, so itaas natin guys. Make sure na nasa gitna pa rin yun ng guideline. Pero malayo na siya dito sa y-axis. Sa x-axis lang siya malapit. Okay, balik natin. At nakita nyo next page. Antayin nyo lang ulit na lumitaw yung yes bago pindutin yung taas. Copying na yan. Antayin natin guys lumabas ang kalaban. Alright, naririnig yung tunog na yan. Yan ang tunog ng tagumpay.
Sige, tingnan natin kung anong lalabas dyan. Ang lumabas ay kapalpakan. Ayun, hindi naman, okay lang. Medyo guys naputol ng konti. Ibig sabihin sumobra ako dun sa guideline. So, pagka ganyan, naputol siya ng konti, ibig sabihin yan, yung pagkakalagay ko halos lumampas na sa y-axis. Kaya kailangan medyo iangat ko. So, ganyan lang guys, i-troubleshoot yan. Pero nakita nyo, pagka finotocopy natin ng malapit o nasa taas, malapit sa x-axis yung backside ng ID, medyo dikit siya dyan sa itaas. Pero kapag medyo malayo, bababa siya ng konti. Meron siyang space para permahan. So, ganun lang yun guys. Pag ito naman, yung front naman, ito, inilapit natin sa x-axis, mapupunta yan dito. Yan. Okay, tandaan nyo lang yung ganong principle, hindi na kayo magkakamali. Pero nagkamali ako dito, ibig sabihin, palubak. Joke lang. Hindi, nangyayari talaga yan guys. Pero at least nalaman nyo na yung principle. I hope na-gets nyo na yung aking tinuro. I hope nakatulong sa inyo. Maraming salamat at God bless.